Guys. So, meron tayong mga ka-vlog TV. Ngunit po ito nag-shutdown ng isang anime cable channels. Yung anime with Filipino dubbing ay Hero TV. Okay, try itong mga panoodin. Ayan, try itong mga panood. And so nag-shutdown po noong February 1, 2018. Ano ba na? Ay 5 years ago. Oy, may 5 years ago dahil nawala yung Hero TV. Okay, try itong panoodin. Kung nakakable ang TV nyo mula 2005 hanggang 2018, imposibleng hindi mo alam ang channel ng Hero TV, lalo na kung napakahilig mo sa anime. Kumusta sa inyo mga otaku weebs and normies? Kids here. In this video, ating pag-uusapan ang 24-hour Tagalog dub anime channel na minsang umere sa lahat ng mga cable television dito sa Pilipinas. Walang iba kundi ang Hero TV. Pero bago natin pag-usapan ng video na yan, roll the intro. Ito pala si Kets. Ayun, Kets. Ayun. Kets Anime Channel. Yan. Subscribe pa ito sa yun. Meron siyang 1.34k subscribers at saka yung 130 videos. Ayan. Cats Anime Channel. Ayan. Kikita mo sa search. Okay, play natin. Ang Hero TV ang kauna-unahang 24-hour Tagalog dub anime channel sa Pilipinas na pagmamayari ng ABS-CBN Corporation. Ayan, ABS-CBN. Namimiss ka ng ABS-CBN. Una itong na-launch publicly sa lahat ng mga cable TV sa Pilipinas noong November 12, 2005. And ever since noon, halos majority ng mga anime na nanggaling sa Hero TV napunta rin sa mga ibang free TV channel such as ABS, GMA, QTV11 at Studio 23. At possible dahil rin sa impluensya ng Hero TV, mas lalong dumami ang nanood ng anime dito sa Pilipinas. Kasi during broadcasting nun sa cable TV, dumating din naman si TV5, which is yun nga, yung sa anime ganoon. At that time, nasa grade 5 or 3rd year high school ako nun. Yun yung mga time na nag-start ako maglalagay ng mga anime posters sa kwarto ko. Diba yung Hero TV, nag-shutdown po yung hindi na ako nakakatulog. Nanonood ako sa TV dahil wala na Hero TV. Mangolekta ng mga laminated anime cards na nilalagay ko sa mga school ID ko. At malamang, hindi lang ako kasi majority sa inyo, ginawa rin yung mga yun. Sa tingin ko, ito yung masasabi kong golden age ng anime culture dito sa Pilipinas. Nung time na yun kasi, sa mga national bookstores or even sa mga 7-Eleven lang, meron at meron kang Dami na mga anime with Tagalog dub. makikita mga otak. Ayan, dami pa tong anime. Cuisine. Ito yung Japanese pop culture anime magazine na naka-based dito sa Philippines. And aside sa magazine, isa rin ang Otakusin sa mga ilang event organizer na nagpa-facilitate ng mga anime event dito sa Pilipinas yearly. And also, every anime convention o na ginaganap either sa SMX or sa SM Mega Mall, madalas meron kang makikitang booth ng Hero TV. Kasi ito yung way nila upang i-promote yung anime channel para sa mga otaku dito sa Pilipinas. To be honest, nang dahil sa Hero TV, natuto akong magpuyat ng At mga Filipino dubbers yung nagdadub sa Tagalog or sa dubbing ng anime, yung voice actor at voice actress. dahil sa anime. Hindi ko makakalimutan, Gintama and Yakitate Japan ang kauna-unahang anime na pinagpuyatan kong panoorin. Kaya simula noon, babad malala talaga ako sa anime. Imbis na lumabas at makipaglaro sa labas during summer vacation, nandun ako sa sala namin nakatutok sa Hero TV. Ikaw ba naman? 24 hours, puro Tagalog dub anime lang pinapanood mo. At lahat pa ng commercial na makikita mo, puro anime lang din. Aba,
heaven talaga. Lalo sa mga otaku na gaya ko. Hindi ko isa-isahin kung ano-ano yung mga anime na napanood ko sa Hero TV sa sobrang dami niya. Baka abutin tayo ng isang oras dito. Pero yun nga, napakalaki ng nagawang impluensya ng Hero Grabe. TV sa mga anime fan dito sa Pilipinas. Dami yung mga dumami anime. at mas nabigyan pa ng pagkakataon ang mga local voice actor and actresses dito sa Pilipinas na i-showcase ang kanilang voice acting skills around 2014 onwards. Dahil na rin sa popularity ng paggamit ng internet, mas dumami ang tumangkilik na manood ng mga anime through the use of computer at same-day telecast pa sa Japan. Kaya unti-unti na rin napapag-iwanan ang Hero TV noon. Nagdagan pa yung mga time na yun na dumami rin yung mga toxic anime fan na kino-compare yung Japanese dub sa Tagalog dub anime na kesyo ang corny daw ng acting. Depende naman kasi yun sa mga nanonood ng anime. Kung gusto mo ng Japanese dub with English sub, di good for you. And also, kung gusto mo naman ng Tagalog dub, okay lang din naman. Okay, gusto ko lang Tagalog dub with anime. Anime. Ang importante, parehas tayo nag-enjoy at parehas tayo ng pinag-uusapan sa school man or sa mismong anime convention. Hindi ko maitatanggi na una ako nakapanood ng anime na Tagalog dub version sa TV. And also, hindi ko rin maitatanggi na isa ang Hero TV sa mga nag-impluensya sa akin na kung bakit mas lalo ako na-addict manood ng anime. Kahit pa during nung time na namamayagpag ang Hero TV sa mga cable noon at may malaking anime channel na katunggali sila noon, which is yun yung Animax, still, at the end of the day, naging masaya ang school days ko nang dahil sa napakaraming anime na napanood ko sa Hero TV. February 1, 2018, tuluyan na nga nag-sign off broadcasting ang Hero TV. Pero hindi ibig sabihin na nag-stop na rin ang anime culture dito sa Pilipinas. Sa totoo nga yan, mas lalo pang So, wala na pa itong Hero TV. Yung Hero TV ay yung unang nanonood ako sa TV dahil wala na sa Hero TV. dumami ang fandom ng Japanese pop culture anime dito sa Pilipinas magmula noong 2020 during pandemic. Kaya ikaw na Kaya nanonood na ako yung anime. Yung Hero TV. Ano ba yung ano? Yung nanonood ako yung anime. Yung Hero TV. Yung mga cable channel dito sa Labo. nanonood ng video na to, malamang maraming anime ka rin napanood sa Hero TV noon. And also tanong ko na rin, ano yung Diba yung Hero TV ay pang cable or cable operators. So, lagi nanonood ako sa Hero TV dito sa Labo. anime na pinagpuyatan mong panoorin sa channel na yon? Thanks for watching. Ikuzo. Okay, tapos na. Maraming salamat. Ako naman si Mac Tyron. At ito ay Tyron's Vlog TV. Hanggang sa muli. Bye-bye.